Oy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao ka-coffee. Humihiling ng house arrest itong kampo ni Kibuloy sa gobyerno ng Pilipinas. Wow! Kasi no bail yan ka-coffee. Walang piyansa. Habang ongoing yung hearing, nandiyan po sa piitan itong si Kibuloy. At ayaw yan ng kampo ni Kibuloy. Gusto ng kanyang kampo sa pamamagitan ng kanyang mga abogado na sa bahay na lang daw po ito ikulong. Saan? Sa compound? Diyan sa Kingdom of Jesus Christ? Sa magarbo niyang bahay, diyan ikulong yan? House arrest. Pinasok na ng sindikato ang utak nito mga tao na ito. Oo. Lakas ng mukha, oh. Kapal na mukha, lakas ng loob ka-coffee. Humiling ng house arrest itong kampo ni Kibuloy. At kung hindi naman daw house arrest, wag lang daw dyan sa Philippine National Police. Kasi ang kustodiya ngayon, hawak ng PNP. Siyempre, sila dapat yan eh. Gusto nila, ilipat yan sa Armed Forces of the Philippines. Sa AFP daw po, ilipat yan. Wait, mandato ba ng AFP yan? Dyan editin yan. Talaga itong mga to, hindi mo alam kung ano pumapasok sa isip. Oh, nasa GMA News Online, oh. Nababasa nyo yan ka-coffee? Medyo nasobrahan ata ng lakas ng loob itong kampo ni Kibuloy Gusto pa sa bahay ata gusto ng house arrest eh. Kibuloy's lawyer to ask court for AFP custody or house arrest. Grabe itong turo yun na to The camp of Pastor Kibuloy, not Pastor, the camp of Apollo Kibuloy, thank you Mama Del, will file a petition seeking to put him under the custody of the Armed Forces of the Philippines or under house arrest. His lawyer, Attorney Israelito Torion, said on Monday, kahapon ka-coffee. Yan ang sinasabi niya. Di parang hindi rin nabilangguyang tao na yan. Kung sa bahay mo lang din ikukulong yan, napakagarbo ng bahay eh. Diba? Napakarangihan ng bahay eh. Diyan siya magdusa siya. Tulad sa ilang mga bilanggo, sa ilang mga preso, yan sama-sama sila dyan. Hindi porket ikaw mayaman, hindi porket ikaw connected sa mga Duterte, sa bahay ka ikukulong. Aba, hindi pwede yan. Naku, tututulan niya ng taong bayan ka-coffee. We will file the motion for the transfer of his custody to the AFP, citing among other grounds, security reasons. Safe ka dyan. Nasa PNP ka, oh. Ligtas ka, daming pulis dyan sa Camp Crame. Mapapasok ka ba dyan? Puro pulis na yan dyan. Hindi ka basta-basta malalapitan dyan. For security reasons, and we are hoping that the court would grant the same. I don't think na igagrant yan ng korte. And we are hoping that the court would grant the same. At the very least, house arrest, knowing that he is already 74 years old. He has health condition. Ito na nga ang sinasabi natin ka-coffee eh. Dahilan na ang kanyang health, dahilan na ang kanyang kalusugan, dahilan na ang kanyang edad. Senior citizen na daw po yan. 74 years old na. Ilang pirma na lang ka-coffee, malapit-lapit na rin yan. Dahil frail na, dahil mahina na ang katawan niya, sa bahay na lang daw yan ikulong. Pwede ba yan? Okay ka ba dyan? Okay ka ba sa justification? May health condition. Anong health condition yan? Mataas cholesterol, may diabetes, may heart problem, o kung ano man yan. Dahil weak ang kanyang health condition, o ang kanyang sarili, samantalang nakapagtago pa ng ilang ng ilang araw, ilang buwan ka-coffee, nagtago pa sa bundok daw nagtago. Pero paano yan? May kasama siyang doktor? Ganun ba yon? Pero ngayon, weak na raw ang condition at kinakailangan daw yan ng house arrest. Wow. Tapos napapalibutan ng kababaihan, no? Yung kanyang kwarto. Naku po, wag naman payagan sana ng korte ito. Kibuloy was arrested on Sunday after hiding for weeks following the charges filed against him. He is now detained at the Philippine National Police Custodial Center in Camp Crame, dyan sa bilangguan na nilagakan kay Laila de Lima. Okay lang yan, kahit maranasan niya man lang, kahit 3 taon, 4 na taon, kasi 74 na siya ngayon. Sabihin natin siya hanggang 77 yung buhay niya. May 3 taon pa siyang pagdudusahan dyan sa bilangguan na yan. Huwag pumayag na dalhin sa bahay niya yan dahil ang ganda-ganda ng bahay niya. Hindi parang hindi rin siya nakulong, hindi parang hindi rin siya naparusahan. Yung reasoning niya na sa edad niya, 74, yung reasoning na mahina ang kanyang kalusugan, ano yan? Pag inalaw mo yan, ibig sabihin, magiging president yan. Gagayahin yan ng ilang mga tao. Porket, sige, matanda na naman ako eh. Gagawin ko na itong mga pinaggagawa ni Kibuloy. Abusuhin ko na itong mga bata, mga babae. Total, pag nakulong naman ako, sa bahay din naman ako eh. Maganda yung bahay ko, doon din ako makukulong. Tama ba yan? Na reasoning? Definitely hindi.
At tiyak tayo ka-coffee na hindi papayagan ng korte yan. When asked what security threat Kibuloy is facing, his lawyer said, and I quote, "He was very active in his advocacy against the NPAs and he was actively supporting the NTF-ELCAC and he feels that the same should be considered." Nasa Camp Crame na nga eh. Makapasok ba dyan? Mga NPA na kinakatakutan niya. Kala ko ba wala tong kinakatakutan? Takot na pala to sa NPA. Makapasok pa ba yan sa loob ng PNP? Custodial center, sa dami ng security dyan, sa dami ng pulis niyan, balwarte ng mga pulis yan, papasukin pa ba ng NPA yan? Yang Camp Crame? Definitely hindi. Obvious, hindi nila papasukin yan. Tapos yun ang justification. At pinapalabas dito ni Torion, sumuporta to sa mga programa ng gobyerno. Hindi pa rin valid reason yan. Porkit sumuporta ka, pwede ka nang gumawa ng krimen. Pwede ka nang gumawa ng kasalanan. Porkit suportado niya itong NTF-ELCAC. Parang kay Lorraine Badoy ito ka-coffee. Kamaya, si Lorraine Badoy, may nilabas din itong statement. Hindi pwedeng reasoning niya. Naubusan na kayo ng reasoning dyan, ng valid argument. Kasi puro kalokohan yung gusto niyo eh. The lawyer stressed that Kibuloy surrendered to authorities and was not arrested. Regardless, surrender yan, nahuli yan, nakipaghabulan pa rin yan, ka-coffee. Kaya lang lumabas ng lungga niya yan dahil na-corner na siya. Hindi yung surrender na bago pa man hanapin, nagpunta na siya ng police station, nagpunta na siya ng korte at iprinisenta niya ang sarili niya. Nang wala nang ganyang nangyari, hindi na gumasos ang PNP, wala nang naperwisyo, etc. Yun ang surrender. Ito hindi eh. Kumbaga, nagpahabol muna nung na-corner, nasa ka lumabas. Magkaiba yan, Atty. Torion. Yan din ang sinasabi ni PBBM. Sana naintindihan mo yung sinasabi ng presidente. An arrest is only made when there is an actual restraint of the person to be arrested. In this case, there is no actual restraint. Abogado ba to si Torion? Wala raw pong actual restraint. Ano yung 16 days? Hindi ba actual restraint yun? Actual restraint yun, hindi ka nagpapakita. 16 days yan. Ano yun? Anong tawag mo dun? As a matter of fact, the person who received his custody did not even know as to his exact location when the custody happened, sabi ni Torion. Ewan ko, narrative nyo yan. Gusto nyo paniwalaan nyo yan. Dahil gusto nyo i-please yung inyong sarili. Sige, paniwalaan nyo yan. The self-proclaimed appointed son of God, nakakahiya naman, surrendered for the sake of the members of his mega church, Kingdom of Jesus Christ, according to his camp. Talaga ba? O wala nang mapuntahan. He decided to make the ultimate sacrifice. O hero pa pala siya ngayon. Oy, hero pa. Bigyan ng hero's welcome yan. Nagkaroon po siya ng ultimate sacrifice of surrendering para matapos na po yung sufferings ng kanyang mga miyembro, sabi ni Torion. O bakit nagkaroon ng ganyan? O sige nga, bakit nagkaroon ng suffering? Sinong dahilan? Ang PNP. Sino nagkaroon ng operasyon dyan? Sa KOJC na dahilan ng sufferings nyo? Yan yung PNP. O sige, isipin nyo nga, kung hindi kumilos ang PNP, kung hindi ginawa ng PNP yung pressure na yan, yung paghahanap na yan, paghalughog dyan sa Kingdom of Jesus Christ, so surrender ba si Kibuloy? Definitely hindi. Hindi yan magtatago. Diyan lang sa compound niya, ka-coffee. Napakalawak ng compound niya. Diyan lang yan. Hindi yan lalabas. Diba? Kasi ganda-ganda ng buhay niya dyan eh. Buti na lang si General Torre. Matigas tong si General Torre. Hindi siya nakawala dyan. Hindi siya nakalusot dyan. But the Department of National Defense does not welcome the idea of having Kibuloy under the military's custody. Biruin mo na DND na mismo. Kasi gusto nyo ilipat sa AFP. Ang AFP under ng DND yan. Sabi ng DND, ayaw namin dyan. Bakit nyo ipapasa sa amin yan? Hindi namin trabaho yan. Bibigyan mo kami ng trabaho niyan. Ayos to ang kampo ni Kibuloy eh. The Department of National Defense will oppose any motion to have Pastor Kibuloy transferred to AFP custody. AFP facilities are not subject to strict operational security protocols. Thus, the AFP is not the proper agency to have custody of suspects in criminal cases, the DND said in a statement. Boom, sa pool. Huwag nyo na kasing ipaglalaban yan. Diyan nyo mabulok sa PNP, Custodial Center. Custodial Center pa nga yan eh. Hindi pa yung correctional eh. Mas matindi dyan sa correctional kahit maghari-harian siya dyan eh. And definitely maghari-harian yan eh. Sa dami niyang pera. Pero hayaan mo muna siya dyan. Mag-suffer muna siya dyan sa PNP Custodial Center. Ilang taon lang naman yan Meanwhile, Torion is not intimidated by a possible investigation about his alleged knowledge
of the whereabouts of his client. He noted that he only knew about the return of Kibuloy at the KOJC compound on Sunday. Maniniwala pa ba kayo dyan sa sinasabi ni Torion na wala siyang alam sa kinaroroonan ni Kibuloy, na tinago niya yang si Kibuloy? Definitely may alam siya dyan. Tinago niya yan. Hindi yan magiging abogado na napakadaldal kung wala siyang nalalaman dyan at kung wala siyang alam dyan. Kasama yan sa negotiation sabi ni PBBM, nagkaroon ng negotiation. Siyempre, alam niya yan kung nasaan si Kibuloy. Ito pang si Torion, galing nito magsalita. Malahari Roque ito magsalita. Kahit ang mali, na itatama Kahit ang kalokohan, na itatama He had to meet his leaders again. That is why on September 8, there was already a decision that he will surrender. And on September 8 of the morning, I was informed about it, and in front of ISAF officers and PNP, the decision was made. Arrest warrants were issued by, alam nyo, naka-coffee yan, yung mga warrant of arrest na inisyo dito kay Kibulok at kay mga kasamahan niya ka-coffee na kasama niya ka-coffee na nag-surrender daw pero na-arresto naman talaga yan. Si Lorraine Baduy, masama ang loob ngayon ni Lorraine Baduy, nasa na yon? Kasi daw, dapat daw hindi na lang nag-surrender tong si Kibuloy dahil handa naman daw silang ipaglaban. Teka hanapin ko lang, hindi ko na-share ata ito. Nagdadamdam itong si Lorraine Baduy. Ito. Bakit daw sumuko? Tingnan mo ang nakalulungkot dito, dati itong opisyal ng gobyerno Yusek ito noon Tapos ganyan mag-isip, di ba? Kinukonsinti ang mga pugante. Dr. Lorraine Baduy, SMNI Angkor, September 9, 2014. Ito yung kanyang statement. I was so sad when I found out that Kibuloy had surrendered. Malungkot siya. Bakit? Dahil mananagot na siya. Dapat masaya ka dahil yung mga biktima magkakaroon ng hustisya. Babae ka rin Babae yung biktima di ba? How I wish he had not done so. Wow! So because there were so many of us, Pastor, who's willing to go as far as we could to really protect you. Really? Really? Protektahan ba talaga siya o yung monthly sahod mo dyan sa SMNI ang habol? Mahal yan Generous si Kibuloy sa pasahod dyan sa kanya mga tao. Si Jason sa nga 1 million na isang buwan. Ano pa to? Dating opisyal ng gobyerno itong si Lorraine Baduy na very vocal sa kanyang stasyon. O baka hindi lang 1 million ang isang buwan yan, baka 2 million pa yan o 3 million ang isang buwan. Yan ba talaga? Willing kang gawin ang lahat, isakripisyo para protektahan si Pastor? At what cost? How much? Ay nako, baka 3 million isang buwan ito dyan. Ayan nagsisisi siya, bakit daw sumurrender? Dating opisyal yan There were so many of us, Pastor, who's willing to go as far as we could to really protect you because we do not trust this government. And we are right. We are seeing it right now. Okay. Kayo na Hindi pa nga umuupo si PBBM, sinabihan nyo na ng weak leader Noon pa man, hindi nyo na pinagkakatiwalaan. Ano pa ngayon? Pagkatiwalaan nyo pa ba? Anong expectation namin sa inyo? Definitely yan na yan From the very beginning, hindi na kayo nagtiwala. Yan na. Ano pang sasabihin ninyo siya? Wala na bang bago? There are so many of us, Pastor, na talagang mahal na mahal ka. Totoo ba? Mahal na mahal ka o mahal na mahal ang pera mo? Yan lang yan Pera-pera lang yan na talagang we were willing to give our lives. Naubo ko doon sa ibibigay daw po nila kanilang buhay. Wait lang, nakita mo ba si Lorraine Baduy na nakipagbungkalan sa mga pulis? Parang hindi ko siya nakita. Mahal na talagang we are willing to give our lives so that you would be protected. Grabe And we were so sad that you had surrendered, but we know that you did it out of your love for us. Naging hero pa si Kibuloy Wow. Surrender dahil naubos na ang mga pupuntahan niya, na corner na. Huwag niyo nang ibahin ang kwento. Ginagawa niyo pa ng mga dagdag na narrative tapos ngayon gusto niyo pa house arrest. Wow, ayos naman kayo dyan. Sige, assuming kayo napapayag ang gobyerno dyan. Sige, isang malaking good luck sa inyo kung papayagan kayo o kakatigan kayo ng korte sa request na yan na house arrest. Alright, sige. Anong komento mo dyan, ka-coffee? Comment ang iyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee.
Kung nasa YouTube po kayo, pasuyo na lang ka-coffee, please subscribe na lang po kayo. Baka di pa po kayo nakasubscribe at nakikinig sa atin, hit nyo lang po yung subscribe at hit nyo na rin ka-coffee yung notification icon para kayo po ay updated sa ating mga bagong upload. Kung kayo naman po ay nasa Facebook, pasuyo na lang din. Please like and follow sa Facebook, ang ating Facebook page ang ka-coffee. At i-like nyo na rin po ka-coffee itong video na yan. Comment lang po kayo dyan. Sige, maraming salamat ka-coffee sa mga sumama. Ingat kayo ha, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!